Ito na po ang ating latest na update. Ayaw nyo maniwala sa akin. Sabi ko sa inyo, papanaw na. Ito na. Mula kay Sara Duterte, ang pagpanaw. Ma'am, kamusta po si Tatay Digong sa inyong pagdalaw? Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Naiirita siya sa kuko niya eh. So, pinupit namin. Pinahiram kami ng buwan. Kaya naiirita na po sa kuko kasi kulay itim na. Ayan eh, ganyan ka bago pumanaw eh. Mangingitim ang yung mga kuko. Diba? Diyan po magsisimula yan. Bago ka pumanaw, patay na kuko hanggang patay na siya. Xi Jinping. Diba? Diyan po nagsisimula yan. Nakikita daw nila Sara, pinagupitan ng kuko. Tapos, susunod po niya, patay na. Wala na po. Wala na po talaga. Okay? Ayan po naiirita, ginupit nila. Susunod, wala na yan. Abo na yan. Nail cutter. Ginupit namin yung kanyang kuko. And then spend time. Yung para hindi siya, dili siya hait. Sound niya na Alvin. Parang sinapay. Oh, yes. Spend time na i-nail file. And then, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Huling habilin! Hanilet. What the fuck? Huling habilin. Ito na po ang huling habilin. Ang huling habilin, wala na. Hanilet. Mapupunta na talaga kay Philip. What the fuck? Ang huling habilin ni Itay, putang ina. Unang habilin, Hanilet, pwede ka nang ipilip, screw, payag na ako. What the fuck? Number 2, Kitty, sa'yo mapupunta ang pera ng Pogo at Parmali. Wala kang puso, hayop ka! Number 3, Pulong, Baste, sa inyo mapupunta ang binigay sa aking pera ni Michael Yang sa droga. Total, kabisado nyo yan. What the fuck? Number 4, Sara, ikaw ang magmamana ng eskwelahan sa China, yung nakapangalan sa lola mo. Pati ang binigay ng pinagbentahan ng West Philippine Sea para magamit mo sa pagka-presidente. Wala kang puso, hayop ka! Garma, sa'yo ang kanang betlog ko. Girly, sa'yo ang kaliwang betlog ko. What the fuck? At higit sa lahat, Alputera, sa'yo ang batuta ko. Who is this stupid guy? Stupid guy? Stupid guy? Hindi po siya naliligo. Bobo ka! Hoy mga
mga alipin, mga uto-uto. Grabe, no? Pinagparty-partian na si Itay! Pinagparty-partian na po si Itay. Lahat ng party-party na, pati mga ari-arian ay pinagpaparty-partian na. Heto na nga ang simula ng gulo. Ayan na po, simula na ng gulo to. Di ba? Kasi si Digong na lang ang nagdudugtong sa mga impacto na to. Ngayon pag nawala si Digong, wala na. Hihintayin lang niya na baka nga yung abo pagpaparty-partian pa yan eh. Yung abo pagpaparty-partian pa yan. Yung abo na yan, nako po. Ang dami. Sabihin ni Yanilet dyan, akin ang 50% ng abo. Diba? Akin ang 50% ng abo. Ako ang kumalinga sa kanya nung malapit na siya mamatay. Wala kang puso, hayop ka! Diba? Diba? Sa akin naman, sasabihin ni Alpotera, sa akin, kahit kasing laki na lang ng Lolo Thunder. Ayun, no? Si Digong, ginawang paputok, no? Sa akin, okay na ako sa sindami ng Lolo Thunder. Wala kang puso, hayop ka! Perfect, no? Hindi. Hindi, no? Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Naku, kawawa naman! Sheesh! Kawawa naman! Kung saan siya mamatay, doon na siya i-cremate. Di ba sabi ko sa inyo, garapon ang aabutin? Aboy mo ng pera. Ay, yung maniwala, garapon na po ang aabutin. At mga DDS, kung drama lang to, hindi kakagat to, marami nag-uwis dyan, na mamatay na yan. Diba? Ganun talaga. Mamatay na yan, di yun na mapipigilan yan. Yung pubic hair niya, ano na daw eh, kulay gray. Wala kang puso, hayop ka! Garapon! Yan, sabi ko sa inyo, garapon ang lagay nito eh. Okay, so sabi niya, Nakalungkot pag naman yan, oo. Oh, nalungkot si Roque. Para hindi ka malungkot, umuwi ka dito. Tanga! Naagdas ka! Malanding, baklang, butanding. Ulungkot ka pala eh. Hindi ikaw magatid dito. Ha? Ikaw magatid dito. Bakla! Wala kang puso, hayop ka! Lulungkot ka pala eh. Umuwi ka dito. Makasama mo yung family mo. Hindi ko tarantado ang ginagawa mo dyan. What the fuck? sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito. Yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanyang ano. And then Shoutout BMB fam ha. ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Putik, mamamatay na yung tatay niya, natatawa pa, no? Ganong kabaliw. Diba? Ganon po kabaliw yan. Pero mamamatay na yung tatay mo. Pinapakinabangan mo yung kasikatan. Siya tatawa pa, o tignan mo, tawan-tawa pa. Mamatay na yung tatay ko. Aboy mo ng pera. King ina, no? Sabi ko, Papa, huwag natin pag-usapan muna yan. Wala ako sa muna. Wala kang puso, hayop ka! Galing eh, no? Ang galing, hindi mo alam kung maniniwala ka talaga eh. Mamatay yung tatay ko. Sabi ko, huwag muna pag-usapan eh. Paano ka maniniwala dyan?
Paano ko maniniwala mamatay yung tatay mo? So, todo-todo hindi ka ba? Mamatay na yung tatay ko! Garapon! Okay, tamo, ganito po yung itsura ng mamamatay yung tatay. Tignan mo, kita yung ngalangala sa tawa. Mamamatay tatay niyan. Yan o. Yan ang mamamatay yung tatay. Kita mo, ganyan ang itsura ng mamamatay yung tatay. Wala kang puso, hayop ka! Kita mo, sabi ko sa kanya, wag muna pag-usapan. Ayop. Mamatay tatay mo, ganyan, no? Galing, no? Ganyan pala magluksa ngayon. Putik. Abnormal, eh, no? Abnormal, eh. Diretso natin. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung ano mo, habilin mo na i-cremate ka. Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko kung mumultuhin kita o hindi. So, yun yung discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digo? Kami, nalulungkot ngayon. Daming gusto na umiyak. Wala kang pakialam, Rocky. Masaya siya, eh. Ano gusto mo, Rocky? Masaya siya sa pagkamatay ng tatay niya. Walang pakialamanan. Stupid. Masaya siya. Ganun siya magluksa, masaya siya sa pagkamatay ng tatay niya. Huwag niyong pakialaman, gusto mo malungkot siya. Masaya siya, gaga ka pala eh. Well, natural din naman na siguro yun sa 8 years old, no? Na mag-isip ng ganon. So, and mabuti na rin yun na alam nating lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun kapag nangyari na. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilin na... Putik, no, ganun niya anong natatakot ka ba? Puti, sinasabi niya, natawa pa. Hindi kasi ako pro-cremation eh. Putik. Abnormal ang putik, oh. Abnormal eh, no? Putik, abnormal talaga to. Kasi naman eh, ba't ganun gusto niya pag namatay siya? Hindi ako pro-cremation. Siya pa dapat masunod. Galing eh, no? Parang, sabi ko, umamatay na ako, Sarah. Ipakremate mo ako. Hindi ako pro-cremation. Huwag ka na mag-cremate. Parang ano lang, abnormal. Wala kang puso, hayop ka! Abnormal. Kailangan siya pa masunod. Siya pa masunod kaysa sa tatay niya mamamatay. Ayop! Lupit mo, Teng! Lupit talaga ng utak nito. Ayop! Lakas ng trip. Pakremate siya. So, yan. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel. Kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Digong. Where do you get the strength? Well, galing din siguro ka TRD. Diba, turo niya. Ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, nung isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay pinagalitan pa niya na sinabihan niya useless yung mga lupa. Meron ba siyang rini-request meanwhile? Wala. Yun, yung pagputol ng kuko niya, ni-request yun. And then, yun lang naman. Yun lang yung request. Kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman.
Nabili niyo naman po doon? Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, kasi hindi na ata siya ina-allow ng Coke Zero. So, nagsisikreto siya doon sa visitors center. Yeah. Oo, ng Coke Zero. Nasabi ma'am ni Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or? Hindi ko alam kung anong ni Mama. Sinabi. Tinigil na yung gamot kasi nga para patayin na. Wala na eh. Wala na. Hindi na na-absorb yung gamot kaya tinigil na yan. Ilang linggo na lang yan. Ilang linggo na lang yan. Hindi ko alam kung ano napag-usapan nila ng mother ko. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang health. Pero sa nakita ko naman, hindi naman siya. Pumayat siya, sobrang payat lang talaga niya. Pero hindi naman siya nanghihina. Tsaka napansin ko kanina, although hindi ko na-mention kasi medyo hindi nga maganda yung mood niya. Maganda yung kutis niya. Baka siya lang bibigyan. Hindi ko nga alam eh. Maganda yung kutis niya. Hindi, kasi pumayat siya, di ba? So you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Tight yung, para siyang nagultera eh. Firm yung, tight yung kanyang dito, tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh. Pero ma'am, yung picture Parang dyan, may skincare siguro sa loob na hindi natin alam. ma'am, yung picture hindi na yun ganun siya kaano. Hindi na. Ma'am, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse through a picture kay PRRD, ma'am? We will ask the lawyers, if that is even allowed. And then we'll ask them to take a photo kung i-allow. Sa politika po, wala kayo napag-usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na Chairman Noor Miswari is sick. He's in Davao City, si Chairman Noor. And then sabi niya na ipaabot daw sa kanya yung well wishes niya. And nag-usap din kami kasi kailangan ko tawagan yung anak ni Chairman Noor Miswari. And then, yun lang ang na-discuss namin. And one other, Dabawenyo na namatay, binanggit din, na-discuss namin. And then of course, yung father ni Mans, friend kasi ni PRD, discuss din. Well, kailan po ang susunod yung bisita? Tomorrow, may bisita kami. Kalimutan ko lang yung oras. Let me check. Kasi today is 1:30 to 3, no? Bukas is... Bukas ay... alas 2. 2 to 3:30. Ay, sorry, Wednesday, no? Yes, ma'am. 3 to 4:30. 3 to 4:30. So late tayo bukas po. July 9, no? Tama ka? July 9, yes. 3 to 4:30. Hindi ba nag-work po yung usual charm ninyo sa kanya na pag nakikita kayo, he lightens up? Wala today eh. I think si Manasseh ata yung kinainisan niya eh. Bakit po? Ay, nandito pala si Atty. Mans. Hi, Atty. Mans. Join us, Atty. Mans. Hindi namin alam na nandito ka pala. So nakapasok po si Atty. Mans. Oo, kami yung partners today. Kaya nga, I was going to ask nasan si Ma'am Elizabeth. Wala. Si Manasseh na yun. So I think si Manasseh yung... But can I ask a question on a different matter? What's your reaction to alias Rene recanting his previous statements against you, your father, and Pastor Kibuloy, and now he allegedly said, or actually stated na binayaran siya ni Senator Risa Hontiveros, ma'am? Yes, that is a very serious accusation, and it should be answered clearly kung ano ba talaga ang nangyari. And kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko, no, ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Senator Hontiveros. Is that a reason for concern po na allegedly tanim ebidensya, tanim testigo, tapos meron siyang mga nakasama rin ng mga testigo na dadalhin dito sa ICC na posibleng Putik, magagawa na naman ng senaryo, tanim ebidensya, tanim... Yung EJK, hindi nyo magagawan taniman yan, mga inutil. EJK Putik. Yung EJK daw, meron tanim-tanim. Kasama daw ni alias Rene yung EJK. Pwede ba naman yon? Tignan nyo lang yung death certificate eh. Pumunta lang kayo simenteryo. Anong tanim-tanim, mga tanga? Gawa-gawa na naman kayo ng istorya. Oh, yes, of course. Oo. In fact, sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte na meron nga gano'n na statement sa yung witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan mga witnesses ng ICC. Yung minsan po, in-advise niyo si Kong Pulong to seek the speakership. Ano hong status na? Hindi ko alam sa kanya. Hindi ko alam sa kanya kung seryosohin niya yung suggestion ko. But wala pa kasi akong balita kung anong magagawin niya.
Wala na si Pulong, Roque. Mas gusto niyang umiyot kesa, maging speaker. Huwag mo na ipilit. Diba? Mas masarap yung umiyot kesa mag-speaker. Iyot putik talagang relaxing. Speakership, masyado kang maraming trabaho niyan. Although nandun lahat ng pera, pero mas masarap pa rin umiyot. Diba? Sinong incoming speaker, incoming Senate President? Wala akong balita with the Senate and the House of Representatives sa ngayon. On another question, ma'am, what do you have to say or react to when 42% of Filipinos are not favorable to the impeachment case filed against you and 38% only agrees? Does this mean that dapat ibasura na nila yung impeachment complaints with respect doon sa mga senators? Well, siguro marami sa ating mga kababayan naiintindihan kung ano yung ginagawa laban sa akin at sa aming Baliktad naman yata yung sinasabi mo, bakla. Baliktad sinasabi mo, bakla baliktad sinasabi mo, bakla. Pinagloloko mo ba kami? Anong sabi niya? 42% daw. Anong sabi niya? Anong sabi ni bakla? Nila case filed against you and 38% only and 42% of Filipinos are not favorable to the impeachment. 42% daw are not favorable. O bakla, ayan ang gara mo, bakla. Tingnan mo 44% nga 44% nga naniniwala na dinidelay ng Senado ang impeachment ni Sara. Naniniwala Tapos sasabihin mo pa gusto na ayaw impeachment? Saan mo na kinukuha yung data mo? Ha? Chuchupala yan! Gara neto, parehas kayong bading ni Roque. Chuchupala yan! Case filed against you and 38% only agrees. Does this mean that dapat ibasura na nila yung impeachment complaints with respect doon sa mga senators? Well, siguro marami sa ating mga kababayan naiintindihan kung ano yung ginagawa laban sa akin at sa aming pamilya. It's pure political persecution at harassment. Dapat bang ibasura? Tingnan ng mga senator judges yung mga arguments namin dahil marami kaming mga solid. Akala ko ba bloodbath? Sara, ba't ganun? Ba't ganun? Bloodbath! Tuloy mo! Bloodbath Diba? Meron bang bloodbath na ganyan? Kinokontra mo na yung pagtuloy? Sus mio. Legal arguments kung bakit dapat i-dismiss itong impeachment complaint. Bloodbath Aabutan niyo ba yung first day ng impeachment pag-uwi niyo or wala pa kayo on the first day of the right before the SONA? Will you be home? Hindi, wala pa ako right before SONA, so hindi pa ako makakauwi. In any event, nandun naman na yung lawyers. Kita mo? Nandiyan pa rin siya. Ilang meron po siyang world tour. Pupunta pa ng Korea, babalik ng Netherlands. Wala pa siya. Kasi nasa ibang bansa. Antigas ng mukha, di ba? Tigas ng mukha, dami pere. Continually preparing our witnesses for the impeachment and continually gathering the pieces of evidence needed. Last question po, may mga lumalabas sa balita na meron na raw silang kopya ng mga bank accounts nyo. Are you going to file legal action against those na kumuha ng mga bank statements nyo illegally? Hindi na. Wala man ako pinakailan ng kaso. Lahat ng mga libelous na lumabas, wala akong pinakailan ng kaso. Lahat ng harassment na pinapasadyos ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindi ang galit ng Diyos kapag dumating na. Sa bank accounts, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin na yung mga question about sa bank accounts dahil sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila ng information with regard to bank accounts and wala akong obligasyon na sumagot sa kanila. Pero kung hindi matuloy yung impeachment, I will
endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment through the public. Naku po, anak ng weteng, malabo yan. Malabo. Mind conditioning na naman. Mind conditioning na naman. Nako, dapat matagal mo na pinakita at sinagot yung akusasyon sa'yo. Ba't kailangan pa tayo umabot sa impeachment? Oh, ngayon parang gusto mo talaga mawala impeachment. May tinatago. Oy, Nadet, aboke, thank you. Anak ng weteng. Meron pa kayong tanong? Anyone? Last nag-after ako kayo ng opinion ni Congressman Colong. Sa inyo po, opinion lang po sa bahay ni tatay sa Opinion ko as a lawyer, kasi I think na-acquire yung property during sa live-in nila ni Hanilet and ni PRD, and so it is ang status nun is co-ownership. Kaya niya siguro ibenta yung kanyang share pero hindi niya pwedeng maibenta yung kay PRD, and depende na rin yon sa mapapag-usapan nila dalawa ni Hanilet at ni President Duterte kung ano gagawin nila sa bahay. As a lawyer yun, no? As a daughter, iniisip ko lang kung saan natitira si Pangulong Duterte kung ibenta nila, kung uuwi siya ng Davao City. Naku, saan titira? Putik, paawa na naman. Putik, saan daw titira si Digong? Ang kapal naman ng mukha nitong magpaawa ang putik, oh. Saan siya titira? Sara, 10 bahay mo. Saan siya titira? 10 bahay mo. Plus yung kay Pulong, plus yung kay Baste. Saan siya titira? Butik. Meron pa kayong BGC. Meron pa kayong Quezon City. Meron pa kayong... Ang dami yung bahay sa titira. Butik naman, oh. Grabe naman katanga ng mga to. Ginagawan tanga yung Pilipino. Ang putik, oh. Tanga na lang maniniwala dito. Putik, oh, ano ba si tatay mo ng tira? Putik, tanga! Putik, oh. Ayop naman, oh. So, yun ang isa sa mga concerns natin. Pero mag-stay sa stay. Oo, may nabanggit si Mama na na ganyan, na pwede namang doon sa bahay niya. Well, sana, depende yun sa mapag-usapan ni Hanilet at ni President Duterte kasi silang dalawa naman yung may-ari ng bahay. Ma'am, showbiz, since tatanggapin siya ng Ma'am Elizabeth, is there reconciliation in the office? Walang reconciliation. Ano lang, sabi ni Mama, okay naman daw na bumisita yung mga girlfriends. Walang problema sa... Grabe, no? Ayaw niyo ba yun, Ma'am? Kaya yun, Ma'am? Ma'am, meron ba? Wala na sigurong parang friendship yung kanila. Sport. Ano, Ma'am? Sport ang tawag dyan. Ay, malay natin, baka Ma'am niya, kasalan of the century, paglabas si Tatay Digong. Paglabas, paano ikakasal yung Roque? Chuchupa na yan! Pamaki, paano ikakasal Roque? Paano ikakasal ang garapon? Ha? Makakaiyot pa ba yung garapon, Roque? Chuchupa na yan! Baliw ang putik ko. Paano papakasal sa garapon? Lalabas nga lang yung paggarapon. Paano makakasal yun? Engot. Chuchupa na yan! Well, hindi ko na rin i-advise ang magpakasal sila at Ikaw, flower girl, Ma'am. hindi ko na i-ano yun. Anyone else? I-advise yun. Yes, yes. Hello po, VP. Yes. Ivy po from GMA Integrated News. Hindi ko po nabutan yung first part ng inyong state, ng inyong pahaya. Pero gusto kong tatanungin kayo regarding din sa impeachment po muna. Kasi meron pong sinabi si Senator Zubiri na witch hunt daw po yung impeachment trial sa inyo. Pero meron pong remark naman si Congresswoman De Lima. Ang sabi po niya, unfair daw po na sabihin witch hunt dahil daw sa gravity ng allegations against you. So ano po ang comment niyo dun sa mga pahayag na yun na witch hunt daw po yung impeachment and then wala na po basihan yung pagiging witch hunt? Ayoko na lang sumali siguro sa sagutan, no, ni
De Lima at ni Senator Zubiri. But matagal ko naman ang sinasabi, nakikita din naman na tao ng mga kababayan natin yung timelines no, kung paano sila umabot sa impeachment at alam naman natin na ano talaga ito. This is a race for the presidential elections of year 2020. Meron bang mensahe ang aming pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa taong bayan? Sabi niya kanina, no guts, no glory daw. So, yun na. Narinig nyo yan, kailangan ng guts. No guts, no glory. Thank you. So, Bibi, ikaw, meron ka bang mensahe para sa mga kababayan natin? Oo, unang-una lagi talaga paulit-ulit ay ang aking pagpapasalamat. Siyempre, nagpapasalamat ako sa inyo, no? Dahil sa pagpapakita ninyo ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, nagtanong din siya kanina, sabi niya, may tao pa ba sa labas nag-aantay? Sabi ko, oo, meron. And yung isa, nakasama namin sa bus, taga Mahaplag Leyte, si ma'am. Kinakwento ko sa kanya. And napangiti siya. Tapos, yun, papasalamat kami sa nagdadasal, nagpapasalamat kami, sobrang dami nun. Kamakailan lang nakatanggap ako ng perpetual mass card para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So may bibili ng ganun para sa kanya. At yung nandyan pa rin yung taong bayan, patuloy yung kanilang suporta at pagtitiwala kahit na sobrang dami din yung nung paninira. Paninira? Paano naninira? Ano ba naninira? Salbayo na. Ano naninira? Si Roque? Salbayo talaga yan. Chuchupala yan! Salbayo talaga yan si Roque. Maninira talaga yan. Kasi sira na yung buhay niya eh. Kaya nagdaan ng paninira yan si Roque.